Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Tayo ay nasa gitna ng digmaan laban sa Iran at ang mga sirena ay walang tigil na tumutunog sa buong Israel at pati na rin sa ibang mga bansa sa gitnang silangan. Ngayon ay pumunta kami sa Jerusalem at narito kami sa tabi ng saradong Jaffa Gate dahil mas mabuting ipakita kaysa ikuwento kung ano ang nangyayari. Pumunta kami ngayon dito upang ipakita sa inyo para makita ninyo mismo sa inyong mga mata ang tunay na kalagayan ng biblical na lungsod ng Jerusalem sa mga araw na ito ng kaguluhan at digmaan. Kaya maglalakad tayo at titingnan natin ang totoong kalagayan. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Nakakakita tayo ng isang napakabihirang tanawin. Ang tarangkahan ng Jaffa, ang tarangkahan ng Job ay ganap na nakasara at nakakandado. Hindi ito ang karaniwan. Sa araw-araw, ang tarangkahang ito ay laging bukas, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, at ito ang pangunahing pasukan sa lumang lungsod ng Jerusalem. Ngunit nung nagsimula ang digmaan laban sa Iran, noong ika-28 ng Pebrero, 2026, ang pulisya at pamahalaan ng Israel ay nagpatupad ng isang matinding hakbang. Isinara nila ang buong lumang lungsod ng Jerusalem. Ang 8 tarangkahan ay nakasara. Sa 8 tarangkahan, isa rito ay matagal nang sarado sa loob ng maraming siglo. Ito ang ginintuang tarangkahan na kilala rin bilang tarangkahan ng Mishas, at ang muling pagbubukas nito ay konektado sa mga propesya sa Biblia. Pero ang iba pang 7 tarangkahan, kabilang nga ang tarangkahan ng Job, ay palaging bukas. Pero ang ginawa ng pamahalaan ng Israel ay isinara ang lahat ng mga tarangkahang ito at labis na nilimitahan ang pang-akses sa makasaysayan at biblikal na bahagi para lamang sa mga nakatira sa loob ng lumang lungsod. Ang lumang lungsod, mga kaibigan, ay 1 kilometro kwadrado lang ang laki. Hindi ito open-air museum, kundi mahalaga at buhay na bahagi ng Jerusalem. Sa loob ng mga pader ay tinatayang may 30 hanggang 40,000 tao ang nakatira, at tanging ang mga taong may nakarehistrong tirahan sa lumang lungsod sa kanilang mga dokumento, sila lang ang pinapayagang pumasok at lumabas noong unang mga araw ng digmaan. Sa katunayan, kung sasama kayo sa akin dito, makikikita ninyo ang lahat ng ito dito. Ito ay inilagay ng pulisya sa paligid ng mga pader. Kaya, limitado ang pagpasok. Kailangan ng mga tao na pumunta dito na parang may harang at magpakilala. Kung mapatunayan ng tao na nakatira o nagtatrabaho siya sa lumang lungsod, papayagang makapasok. Pero tulad ko, residente ako ng Jerusalem, pero nakatira sa labas ng pader, sa timog, sa bagong bahagi ng lungsod. Wala akong akses sa lumang lungsod. Ganito nung mga unang araw ng kaguluhan. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang maging mas maayos ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin na tapos na ang digmaan, pag-uusapan pa natin yan mamaya. Pero nagkaroon ng kaunting katahimikan sa sitwasyon, lalo na dito sa Jerusalem, sa bahagi ng timog na rehiyon. At dahil dito, muling pinayagan ang pagpasok sa lumang lungsod ng Jerusalem. Pero may mga limitasyon pa rin. Dahil dito, iniimbitahan ko kayong samahan akong maglakad. Dahil kahit na ang Jaffa Gate mismo ay hindi pa bukas, ang gilid na pasukan na karaniwang dinadaanan ng mga sasakyan, iyon ay bukas para sa mga sasakyan at mga naglalakad. At doon tayo papasok. Makikita ninyo na hindi lang tayo ang narito, may iba pang tao ring pumapasok sa Jerusalem na yon. At gusto kong ipakita sa inyo ang lahat ng ginagawa namin ngayong araw, ang aming paglalakad, ang mga ruta, dahil gusto kong mapansin ninyo kahit ang maliliit na detalye. Gusto kong ipakita ang totoong kalagayan ng Jerusalem sa mga araw na ito, dahil ang realidad ay talagang napakaiba kumpara sa ipinapakita ng ilang bahagi ng media. Sobrang kakaibang pakiramdam ang maglakad sa Jerusalem dahil madalas akong nasa loob ng lumang lungsod
at talagang ibang-iba na ang lahat ngayon. Pati ang panahon ngayon, biglang may malalakas na bugso ng hangin, nagsimulang umihip ang hangin kanina, nagsimulang umulan, at ngayon ay sumisikat na ang araw. Ibig sabihin, pati ang panahon ay kakaiba. Pero kapag tumingin ka, karamihan ng mga tindahan ay sarado. Ang mga harang, tingnan ninyo mga kaibigan, ang mga harang na nakakalat sa iba't ibang estratehikong lugar. Ibig sabihin, hindi ito ang Jerusalem na nakasanayan natin. Pero isang bagay na matagal nang umiiral dito sa Jerusalem ay ang pagkakahati-hati ng mga distrito. Mayroong distrito ng mga Armenyo sa lumang lungsod na nagsisimula mismo sa bahaging ito. Mayroong distrito ng mga Kristiyano, distrito ng mga Muslim at distrito ng mga Hudyo. Ipakikita namin sa inyo mga kaibigan ang ilang bahagi ng bawat panig para maipakita ang realidad ng digmaan para sa mga Hudyo, Kristiyano at Muslim. At ang una nating pasukan, ang unang lugar na papasukin natin ay itong kalsada dito na pababa. At ito ang sikat na pamilihang Arabe ng lumang lungsod ng Jerusalem, ang Shuk. At sa isang normal na araw, muli, ito ay puno ng tao, makulay, may mga tela, insenso, samyo at pagkain. Pero ngayon, habang naglalakad tayo dito, parang naglalakad tayo sa isang ghost town. Tingnan natin kung ano ang itsura ng pamilihan ngayon at kung may bukas pang tindahan. Makikita natin na lahat ng mga tindahan ay sarado. Pero kailangan nating tandaan na ito, na kilalang pamilihang Arabe sa lumang lungsod ng Jerusalem ay isang pamilihan na pangturista talaga. At sa ngayon, halos tumigil ang turismo dito sa Israel. Halos walang mga flight na pumapasok at umaalis. At dahil dito, makatwiran din na sarado ang pamilihang pangturista. Pero hindi ibig sabihin na sarado ang distrito ng mga Muslim dahil ang pamilihang ito ay hindi talaga bahagi ng distrito ng mga Muslim. At pupunta tayo sa distrito ng mga Muslim para makita kung paano talaga namumuhay ang mga lokal na Arabo sa mga panahong ito. Pero isang bagay na gusto kong mapansin ninyo ay na kahit na sarado ang mga tindahan at parang may kaunting pakiramdam na isang ghost town, pansinin ninyo ang mga tao. Walang sino man dito ang mukhang nagpapanik, desperado o natatakot. Madalas, sinusubukan ng media na ipakita na talagang wala ng kontrol, puro sirena at mga missile at lahat ay nakakatakot na nangyayari. Pero hindi ganoon. Ang populasyon ng Israel, maging Hudyo, Kristiyano o Muslim, ay mga taong napakamatatag. Alam naming harapin kahit ang pinakamalalaking pagsubok. Kaya oo, dumadaan kami sa mahihirap na araw ngayon. Oo, may konkretong banta mula sa Iran. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan tayong magpanik o matakot ng sobra. Kasi kailangan nating tandaan na ang pangunahing layunin ng Islamikong Republika ng Iran, hindi ng mga tao ng Iran, kundi ng Islamikong Republika ng mga Ayatollah kasama ang lahat ng kanilang mga sunod-sunuran, kabilang ang Hamas, Hezbollah, Houthis, iba pang grupong terorista at ang pinuno nilang Islamikong Republika ng Iran. Ang layunin nila ay takutin tayo. Gusto nilang sirain ang ating diwa. Gusto nilang sirain ang ating pananampalataya. Gusto nilang alisin ang ating pagkatao at hindi nila kailanman magagawa iyon. Ang katotohanang nandito tayo na nabubuhay pa rin kahit na may lahat ng mga paghihigpit, bahagi ito ng ating paglaban. Hindi kailanman magwawagi ang terorismo at dahil doon, oo, ang makita ang mga tao dito na naglalakad ng payapa kahit na sarado ang lahat ay isang mahalagang bagay. Sa huli, nakita namin na oo, may ilang mga negosyo dito sa Arabong pamilihan na bukas pero mga negosyong nagbebenta ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, mga panlinis at ngayon ay lumabas na kami sa Arabong pamilihan. At sa oras na tumatawid kami papunta sa lugar na ito, pumapasok na kami sa Jewish Quarter.
Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1979 na parang basura. 2 arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa Templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus, at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link. Gusto kong makita ninyo kung ano ang meron dito. Makikita natin ang isang maliit na paghuhukay na archaeological na nabunyag ng isang napakalaking pader. Makikita natin ang lapad nito at ang orihinal na taas ng pader na ito ay umaabot halos hanggang kalahati ng 2 bintanang iyon. Ang pader na ito ay 2,700 taon na ang edad. Pinaalala nito na ang digmaan sa Jerusalem ay hindi nagsimula 2 linggo na ang nakararaan, kundi nakaranas na ito ng mahigit 20 digmaan sa kasaysayan nito. Isa sa mga digmaan ay ang digmaan ng pader na ito. Ang pader na ito, ang pagkakagawa nito ay binanggit sa Biblia sa aklat ni Isaías. At ang nagtayo ng pader na ito ay si Haring Ezekias. At itinayo niya ito upang protektahan ang Jerusalem mula sa pananakop ng mga Asiryo. Ibig sabihin, ang hukbong Asiryo ay dumarating mula sa hilaga, nagawa nilang wasakin ang buong kaharian ng Israel at ipinatapon ang 10 sa 12 tribo. Karamihan sa mga tribong ito ay hindi pa rin nakakabalik hanggang ngayon. At pagkatapos, ang mga Asiryo ay napatuloy pababa patungo sa direksyon ng Juda, ng Jerusalem. At ang huling malayang kuta ng mga Hudyo ay mismong Jerusalem, ang kabisera. Ihinanda ni Haring Ezekias ang lahat para sa digmaan. Siyang gumawa ng mga sistema ng tubig at bagong pader. Pero sa huli, sino ang nagwagi sa labang ito laban sa mga Asiryo dito sa Jerusalem? Hindi si Ezekias, hindi rin ang kahit sinong sundalo. Ang nagwagi sa labang ito ay ang Diyos. Ang Diyos sa gabi, sa labas ng mga pader, dito mismo sa labas ng mga pader, dumaan ang anghel ng kamatayan at pinatay ang 185,000 sundalong kalaban. Sa ganoong paraan, ang tagumpay ay ibinigay sa Israel. At dahil dito, pinaalala sa atin ang pader na ito na mula pa noon, ang Jerusalem ay pinagbantaan na ng mga kaaway na bayan. Ngunit pinaalala rin sa atin ang pader na ang Diyos ang nagbigay at patuloy na nagbibigay ng tagumpay sa Jerusalem at Israel. Ang realidad sa mga araw na ito ay talagang kakaiba. Masasabi pa nga nating medyo surreal dahil habang ipinapakita ko sa inyo ang biblikal na arkeolohiya, ang pader ni Ezekias, nakakatanggap din kami ng mga abiso sa cellphone tungkol sa mga sirenang tumutunog sa ibang bahagi ng Israel sa mga oras na ito. May app ako dito na tinatawag na Tseva Adom, pangalan din ng sirena sa Israel. Makikita natin, 10 minuto na ang lumipas mula nang tumunog ang sirena sa confrontation line, hilagang bahagi ng Israel. Tumunog din ito sa Samaria, tumunog din sa Bitsa. Makikita natin dito sa Sfila, ang baybaying kapatagan, kung ilang sirena at sa ilang lugar ang tumunog. Sa loob lang ng huling kalahating oras. Ibig sabihin, palaging may mga sirenang tumutunog sa buong Israel. Sa Jerusalem, mas kaunti kumpara sa ibang lugar, pero meron pa rin. Halos araw-araw ng labanan ay may sirena na pwedeng mangyari kahit anong oras. Gusto kong ipaliwanag kung paano namin hinaharap ito at ang aming totoong kalagayan. Kaya, sa sandaling magpakawala ang Iran, halimbawa, ng isang ballistic missile papunta sa Israel, nadedetect ito ng Israel na papalapit na ang missile at agad silang nagpapadala ng babala sa mga cellphone
Sinasabing, may missile na pinakawalan at maaaring sa mga susunod na minuto ay tumunog ang sirena. Nangyari ito dito sa Jerusalem. Kaninang alas 5:30 ng umaga, ang mga cellphone ay may malakas na babala. Tum, tum, tum! Sinasabi, maaaring tumunog ang sirena. At habang papalapit ang missile, mas natutukoy ng Israel ang eksaktong lokasyon kung saan ito papunta. Kaya tumutunog talaga ang sirena sa mas maliit na lugar. Halimbawa, dito sa Jerusalem, ang Jerusalem ay hinati sa iba't ibang mga lugar at distrito. Kaya kahit may missile na papunta sa direksyon ng Jerusalem, hindi ibig sabihin na tutunog ang sirena sa buong lungsod, kundi tinutukoy nila kung saan. Dito, dito, o dito sa lugar na ito, maaaring doon bumagsak. At doon lang sa particular na lugar na iyon, talaga magsisimulang tumunog ang Seva Adom, ang sirena. Kapag tumunog ang sirena dito sa Jerusalem, may 90 segundo tayo makarating sa silungan o ligtas na lugar. Karamihan ng lugar sa Israel ay may ligtas na lugar. Halimbawa, sa gusali namin, may bunker sa basement. Ngayon, ipinapakita ko sa screen ang ilang larawan ng aking bunker na ilang beses ko na rin naipakita sa channel. At ang mga mas modernong gusali na itinayo mula noong taong 2000 ay may bunker, isang air raid shelter bawat apartment. Ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar para sa ekonomiya ng Israel. Ngunit ito ang paraan ng gobyerno para gawing mas ligtas ang mga tao. Luma na ang gusali ko, kaya may underground bunker ito. Kaya karamihan ng mga lugar sa Israel, mula sa mga shopping center, pribadong gusali, pampublikong gusali, laging may ligtas na lugar na masisilungan. Karaniwan, nakakatanggap kami ng abiso na posibleng tumunog ang sirena sa loob ng ilang minuto. Pag tumunog ang sirena, may 90 segundo lang kami para pumasok at isara ang silungan mula sa loob. At pagkatapos, gumagana na ang iba't ibang sistema ng anti-missile ng Israel, kabilang na ang Kipat Barzel, ang Iron Dome. At ang mga sistemang ito ay sumasalo sa mga misil habang nasa ere pa sila, kaya hindi bumabagsak ang mga misil sa Israel. Oo, may ilang mga misil na nakalusot at bumagsak sa teritoryo ng Israel, pero iilan lang iyon dahil talagang napaka-epektibo ng mga sistema. Halimbawa, pwede nating tingnan ang Jerusalem. Ang Jerusalem, kung bibilangin natin mula sa simula ng digmaan na nagsimula, hindi itong digmaan, kundi yung digmaan na nagsimula noong 7 ng Oktubre, 2023, ibig sabihin, mga 2 taon at kalahati na ang nakalipas, nagkaroon ng daan-daang sirena sa Jerusalem at libu-libong sirena sa buong Israel. Pero kung titingnan natin ang Jerusalem, sa daan-daang sirena na naranasan natin, iisa lang na misil ang bumagsak sa lungsod. Salamat sa Diyos, hindi ito bumagsak. Sa lungsod, sa mga residensyal na lugar, sa mga bahay, sa mga tirahan, at oo, bumagsak ito sa isang kalsada na papunta sa isang komunidad. At oo, lumika ito ng isang hukay, ibig sabihin may pinsala. Malaking material na pinsala, pero walang namatay. Kaya naman, talagang nakikita natin na napaka-epektibo ng proteksyon sa Israel. Kahit nasasabat ang mga misil sa air, posible pa ring may mahulog na piraso ng bakal. At dahil dito, kahit tumutunog ang mga sirena, alam natin na malamang nasabat na ito, na mahigit 79% ang tsansa na nasabat na ito. Kahit ganon, pumupunta pa rin tayo sa ligtas na lugar para maprotektahan ang sarili dahil maaring may tinatawag sa Hebreo na resisim, nang ibig sabihin ay shrapnel o pira-pirasong bakal. At totoo, ang mga tao dito sa Israel ay masunurin talaga sa mga utos ng gobyerno at pumupunta kami sa mga protektadong lugar. Pero kailangan nating isaalang-alang na nandito tayo ngayon sa lumang lungsod ng Jerusalem. Ang Jerusalem, ang sinaunang lungsod, ay itinayo mga 4,000 taon na ang nakalipas. Simula noon, ilang beses na itong winasak at muling itinayo. Pero halos walang gusali dito ang itinayo nitong mga nakaraang dekada at dahil doon, dito sa lumang lungsod, halos wala kami mga air raid shelter o bunker. Isa rin ito sa mga dahilan kaya nais ng gobyerno ng Israel na iwasan ang malalaking pagtitipon dito sa loob. Dahil walang lugar na kasing ligtas dito sa lumang lungsod gaya sa bagong lungsod, kailangan nating tandaan na ang Republika ng Islamikong Iran, pati na rin ang mga grupong terorista
na palaging sumusubok umatake sa Israel, hindi nila nirerespeto ang kahit ano o kahit sino. Walang haba silang napapakawala ng mga misil laban sa mga sibilyan, laban sa mga Hudyo, laban sa mga Kristiyano, at laban sa mga Muslim. At nakita natin ang mga trahedya sa paglipas ng mga taon ng digmaan na kinasasangkutan din ng mga hindi Hudyo na populasyon. At nakita rin natin na ang Iran ay nagpakawala na ng mga misil papunta sa lumang lungsod ng Jerusalem, laban sa mga banal na lugar at, walang duda, kung wala ang mga anti-misil na sistema ng Israel, ang mga banal na lugar, maging Hudyo, Kristiyano o Muslim, ay siguradong matatamaan sana. Makikita natin na dito rin sa Kristiyanong distrito, karamihan ng mga tindahan ay sarado. Dahil na rin sa karamihan ng mga negosyo dito ay para sa mga turista at mga peregrino. At ngayon, dahil halos walang bisita mula sa ibang bansa, hindi na gaanong makatuwiran na buksan ang mga negosyo. May mga restriksyon din kung alin mga negosyo ang pwedeng magbukas at alin ang hindi. At dapat ding tandaan na ngayon ay linggo at tuwing linggo, tulad ng karaniwan, karamihan ng mga negosyo sa Kristiyanong distrito ay sarado. Kaya makikita natin dito na oo, may pagkakahawig ito sa distritong Hudyo. Nakakaunti lang din ang mga negosyong bukas. Pero ang mapapansin din natin ay mayroong pakiramdam na hindi ko masasabing katahimikan pero wala namang panik gaya ng sinasabi ng marami. At talagang nakakainis para sa akin na makakita ng mga fake news sa internet. At sasabihin ko na ang dami ng fake news na nakita ko tungkol sa Israel nitong nakaraang 2 linggo ay nakakatakot. Mga video na ginawa gamit ang artificial intelligence na nagpapakita ng mga missile na bumabagsak sa Israel, mga pagkasira at kaguluhan. At may mga video na kumakalat sa internet na nagsasabing ang Tel Aviv ay wasak na at nawasak na ang Tel Aviv. Kaya mga kaibigan, mag-ingat tayo ng mabuti sa mga source ng impormasyon na nakikita natin online. Maraming mga channel, minsan malalaki at kilala, hindi natin pwedeng banggitin ang mga pangalan dito. Pero maraming malalaki at kilalang channel, madalas ay may tendensyang manipulahin ang katotohanan. At nakikita ninyo ang realidad. Oo, ang Israel ay nasa digmaan. Oo, ang mga tao sa Israel ay kinakabahan dahil sa sitwasyong pinagdadaanan natin ngayon. Pero walang malalaking pagkawasak, walang matinding takot, walang pag-abandona, hindi umaalis ang mga Israeli. Sa katunayan, kabaliktaran pa nga. Kung napapanood ninyo sa TV ang mga emergency or rescue flights mula Israel, hindi ko alam kung nakita ninyo iyon. Lahat ng mga rescue flights ay mga flight para sagipin ang mga Israeli na naipit sa labas ng Israel at ibalik sila dito. Ibig sabihin, walang rescue sa mga tumatakas mula Israel at sa digmaan, kundi kabaliktaran pa. Kadalasan, ang mga rescue flights ay nagbabalik ng mga Israeli mula ibang bansa pabalik sa Israel. Oo, nang magsimula ang digmaan, karamihan sa mga turista ay umalis ng bansa. Ang iba ay sumakay ng eroplano, ang iba naman ay dumaan sa land border papuntang Ehipto o Jordan. Kaya, oo, may mga nangyayari. Pero yung mga pagkasira, yung mga AI na video na nakikita natin sa internet, napakahalaga na maintindihan natin na peke ang mga iyon at bahagi sila ng isang digmaang pang-media na. Isinasagawa ng Islamikong Republika ng Iran, kasama ang mga kaalyado nito, at sa digmaang pang-media, mga kaibigan, mas mahusay talaga ang Iran kaysa sa pisikal na digmaan. Maglakad muna tayo sa Kristiyanong distrito para makita ang totoong kalagayan, tara? Nandito na tayo ngayon sa Muslim na distrito at makikita ninyo kung gaano ito kasigla kumpara sa ibang bahagi ng lungsod na nakita natin hanggang ngayon.
May pakiramdam dito ng mas normal na buhay kahit sa mga araw ng digmaan at sa mga panahong ito talaga may Ramadan na siyang banal na buwan para sa mga Muslim. Na sa buong araw sila ay nag-aayuno at tuwing gabi ay may malalaking hapunan, malalaking salusalo kasama ang pamilya. Dahil dito, marami ang dumadayo sa lokal na tindahan para bumili ng matatamis, candy at pasalubong para sa mga bata. Talagang kahit may digmaan, tuloy pa rin ang marami negosyo dito dahil sa Ramadan. Lumabas kami mula sa loob ng mga pader ng lumang lungsod sa pamamagitan ng tarangkahan ng Damasco. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para makipag-usap sa inyo tungkol sa digmaan laban sa Iran at lalo na sa hinaharap nito. At hindi ko masasabi sa inyo kung gaano pa katagal magtatagal ang labanan na ito. Kung ito ba ay usapin ng ilang araw, ilang linggo, isang buwan, hindi ko po masasabi sa inyo iyon. Pero ang alam namin na walang duda ay kung sino ang magwawagi. At ito ay nakasulat na sa Biblia. Sa iba't ibang propesya, kabilang nga sa aklat ni Amos. Ibabalik ko sa Israel ang aking bayang ipinatapon. Itatayo nilang muli ang mga wasak na lusod at doon sila maninirahan. Magtatanim sila ng mga ubasan at iinumin ang kanilang alak. Magtatanim sila ng mga punong namumunga at kakainin ang kanilang bunga. Itatanim ko ang Israel sa sarili nilang lupa upang hindi na kailanman maalis sa lupaing ibinigay ko sa kanila, sabi ng Panginoon, ang inyong Diyos. Si Amos, tulad ng ibang mga propeta, ay hinulaan ng pagbabalik ng bayan ng Israel sa kanilang lupain. Ang bayan ay pinaalis sa iba't ibang yugto, lalo na ng mga Romano noong taong 70 pagkatapos ni Kristo. At makalipas ang halos 2,000 taon, sa wakas ay nakabalik din ang bayan. Ang akala ng lahat na imposibleng mangyari ay natupad noong 1,948 kasabay ng deklarasyon ng kalayaan ng Israel. At gaya ng sinabi rin ni Amos, hindi na muling mawawala ang Israel sa kanilang lupain. At nakikikita natin na marami sumusubok, mga grupong terorista, pati na ang mismong Republikang Islam ng Iran. Pero sinasabi ng Biblia, hindi na muling mawawala ang Israel. Narito ang Israel para manatili. Kaya ang layunin ng lahat ng mga grupong terorista na ito na wasakin ang Israel ay hindi nila magagawa. Ipinapakita nitong ang tagumpay ay mapupunta sa Israel. Sa kabilang banda, mahirap din para sa atin na pag-usapan ang tagumpay sa isang digmaan. Dahil ang digmaan ay nagdudulot ng pagdurusa para sa lahat. Ang buong gitnang silangan ngayon ay naghihirap dahil sa sigalot na ito. Kaya, ang tagumpay ay mangyayari sa sandaling bumagsak ang Republika Islamika ng Iran at ang mga tao ng Iran ay muling magiging malaya. Sa mga hindi nakakaalam, 47 taon na mula nang agawin ng mga ayatollah ang kapangyarihan sa Iran at dalhin ang kanilang mamamayan sa panahon ng pang-aapi, panunupil at kadiliman. At ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng 47 taon, malapit na nilang makamtan ang kanilang kalayaan. Hindi lang dahil sa mga interbensyon ng Israel at Amerika, kundi nakita rin natin ang malawakang mga protesta mula mismo sa mga mamamayang Iranian, lalo na noong Enero ng taong ito. Lumabas sa kalsada ang milyon-milyong Iranian para ipanawagan ang pagtatapos ng nakakatakot at teroristang pamahalaang nananakot din sa populasyong Persyano, ang inosenteng mamamayang Iranian. Milyon-milyong tao ang nanprotesta sa kalsada para tapusin ang pamahalaan. At ang malupit na pamahalaang ito ay pumatay ng nasa 30 hanggang 40,000 tao mula sa sarili nilang mamamayan upang supilin ang mga protesta na ito. At ngayon, sa wakas, sa lahat ng nangyayari, nakikita natin ang gemonyong pamahalaang ito dahan-dahang bumabagsak. At ang aking panalangin sa araw na ito
ay para sa kalayaan ng mga mamamayang Iranian na sana'y mabuhay sila ng malaya gaya ng nararapat sa kanila. Ang mga mamamayang Iranian ay kahangahangang mga tao. Sila ay mga kaibigan ng mga mamamayan ng Israel. Sa kabila ng lahat ng pagdurusang dulot ng digmaan, hindi kailanman magagawang sirain ng kaaway ang ating pananampalataya. Sirain ang kasaysayang biblikal ng Jerusalem at ng buong Israel. At ang ating pagtayo rito ngayon ay bahagi ng patunay na iyon. Patunay na kailanman ay hindi mawawala ang pananampalataya sa lugar na ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang araw na ito at magkita-kita tayo sa susunod.